A blessed Sabbath day, everyone, and welcome to Revival of Faith Ministries. This is Pastor Rex Frank, and I hope and pray that all of you guys are doing excellent with the help and with the guidance of Almighty Father Yahweh. Friends, let me take this opportunity to thank all our brethren who are here today and spending their time with us, and also sa lahat po ng mga nanunood through our online broadcast. Maraming pong salamat po sa inyo, and we are all excited sa araw na ito dahil muli po tayong pinagkalooban ng ating Amang Yahweh ng panibago pong buhay. Pinagkalooban po tayo ng kalakasan upang tayong lahat ay makapagbigay po ng kapurihan at karangalan sa Kanya sa araw na ito. Hallelujah! Nawa po mga kapatid ay ang gagawin natin pag-aaral ng Kanya pong mga salita ay magbigay ng inspirasyon at maging daan upang mapabuti po ang ating buhay, and most especially mapabuti po ang ating buhay spiritual. So kung nasa man po man kayo ngayon na nanunood ng ating pong Sabbath service, we hope and pray that this message will be an instrument of blessings sa ating pong lahat. And I would like to encourage everyone, mga kapatid, mga kaibigan, to share this message sa inyo pong mga mahal sa buhay, sa inyo pong mga kakilala, and together, let's be an instrument of blessings sa iba pong mga tao. Hallelujah! So today, ang ating pong opening Bible passage, mga kapatid, will be coming from the book of 2 Samuel chapter 15, and it's about a powerful story of loyalty, trust, and respect. Before we read our opening Bible passage, mga kapatid, ay bigyan po natin ng background story ang ating pong pag-uusapan sa Sabat na ito. In 2 Samuel chapter 15, we can read that King David was trying to escape Jerusalem dahil po yung kanyang anak na si Absalom was one of his sons, ay nagbabalak po, mga kapatid, ng isang revolt against King David. See, Absalom was able to persuade and he was able to manipulate a significant number of the people doon po sa Israel to rebel against King David. Kaya po malakas ang kanyang loob na magrebelde. So when King David found out yung plano po ni Absalom, King David instructed all his advisors and the people in Jerusalem na tumakas upang hindi sila madatnan po ni Absalom sa Israel o sa Jerusalem at pagpapatayin. So dito po natin umpisahan ang ating pong opening Bible passage for today when King David found out yung plano po ni Absalom sa kanya. So let's go ahead and open our Bible in 2 Samuel chapter 15. Babasahin po natin verses 13 to 22. Ganito po ang pagkakasabi at babasahin po natin ito sa Tagalog. Dumating kay David ang balitang si Absalom na ang kinikilalang hari ng Israel. Sinabi niya sa mga kasama, mabuti pa'y umalis tayo sa Jerusalem. Kung hindi, nanganganib tayo kay Absalom. Magmadali tayo't baka tayo'y abutan niya. Kapahamakan ang sasapitin natin, sapagkat wala siyang igagalang isa man sa lungsod. Sumang-ayon naman ang mga lingkod ng hari. Handa po kaming sumunod sa inyo, sabi nila. Kaya't umalis agad si David kasama ang lahat sa palasyo maliban sa 10 asawang lingkod. Iniwan niya ang mga ito upang mangalaga sa palasyo. Pagsapit nila sa kauli-hulihang bahay sa lungsod, sila'y huminto. Tumayo sa tabi ng hari ang kanyang mga alipin, habang minamasdan niya ang dumaraang mga pangkat. Ang mga ito'y binubuo ng personal na mga bantay ng hari at 600 tagagat na sumusunod sa kanya. Verse 19. Ganito po ang pagkakasabi. Verse 19, nang makita ng hari si Itay, tinawag ito at sinabi, kasama ka rin pala. Mabuti pa'y bumalik ka na sa Jerusalem at hintayin mo roon ang bagong hari.
Ikaw ay dayuhan lamang na ipinatapon dito ng iyong bansa. Hindi ka pa nagtatagal dito at hindi ka dapat sumama sa aming paglalagalag. Hindi ko alam kung saan ito hahantong. Isama mo ang iyong mga kababayan at bumalik na kayo. Naway si Yahweh ang maging matatag at tapat mong kaibigan. Ngunit sinabi ni Itay, kamahalan, hanggat si Yahweh at ang hari ay nabubuhay, sasama kami sa inyo, saan man kayo pumaroon, kahit ito'y aming ikamatay. Sinabi ni David, mabuti kung gayon, magpatuloy ka. Nagpatuloy nga siya kasama ang mga tauhan at ang kanilang mga pamilya. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, join me as we humble ourselves to Almighty Father Yahweh. Manalangin po tayo and let us ask His guidance sa ating pong gagawin na pag-aaral ng Kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Amang Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ama, marami pong salamat sa inyong kabutihan. Marami pong salamat, Amang Yahweh, sa inyong pong pagmamahal sa inyong pong mga anak. Salamat, Amang Yahweh, sa pagkakataong magkatipon-tipon kami upang makapagbigay kami ng kapurihan, ng karangalan at pasasalamat sa inyong banal at makapangyarihang pangalan sa araw po ng Sabat na ito. Ama, dumudulog kami sa inyong banal na harapan at humihingi ng gabay sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Tumanim nawa, Amang Yahweh, ang mga salitang ito sa aming mga puso't isipan, magamit namin, Ama, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Amang Yahweh, punuin po ninyo kami ng inyong presensya. Punuin niyo po kami, Amang Yahweh, ng inyong banal na espiritu upang ang lahat ng aming gagawin, lahat ng aming iisipin, sasalitain ay manggagaling sa inyo at hindi po sa amin. Ama, tulungan po ninyo ang inyong lingkod na maihayag ko ng tama, na maayos ang inyong mga salita na wala pong pagkakamali. Amang Yahweh, muli po kami nagpapasalamat sa lahat ng inyong pong pagpapala at muli naming ibinabalik ang kapurihan at ang karangalan sa inyong banal at makapangyarihang pangalan. At ang lahat na ito, Ama, ay aming pong hinihiling sa walang ibang pangalan ng aming tagapagligtas, Yahshua Messiah. Hallelujah! Everyone say hallelujah! Hallelujah! Friends, our message today is entitled, Standing Firm in Loyalty. Standing Firm in Loyalty. Ang pag-uusapan po natin, mga kapatid, sa araw na ito is about loyalty. Can everyone say loyalty? Loyalty. Ano po ba, mga kapatid, ang loyalty or katapatan? Ang definition po ng salitang loyalty, mga kapatid, ang sabi, it is a term that signifies a person's deep commitment and faithfulness to someone or something that involves steadfastness, trustworthiness, and dedication. So, loyalty, mga kapatid, is about caring for something that you believe in. This could be a person, a group, your faith, a duty that you have, or something that you think is really important sa inyo. Kapag ang isang tao, mga kapatid, ay loyal, kapag ang isang tao po, mga kapatid, ay matapat, ang nais nila ay yung pinakamainam or yung best for the thing or person they are loyal to. Just like they want what's the best for themselves. Tama po ba, mga kapatid, mga kaibigan? And the Bible talks about the importance and the value of loyalty. Ito man, mga kapatid, ay sa relationship, sa friendship, and most especially, loyalty sa ating Amang Yahweh. Marami po tayong mababasa sa Bible na mga examples tungkol po sa mga ito. One of the Bible stories we will explore this morning shows us an amazing example of loyalty ay ito pong story ni Itay the Gittite. We've read yung kanyang pangalan kanina po nung ating pong binasa yung ating opening Bible passage. Tama po ba? Wala pong gaanong nakasulat na information about Itay sa Bible. However, mga kapatid, we know that he was a Philistine from Gath.
Paano po natin alam na isa po siyang Filisteo? Dahil ang Gat po, mga kapatid, ay kung saan siya nanggaling ay isa sa 5 major cities belonging to the Philistines before Israel conquered them. Siguro po, probably, Ittai joined David's army when they were conquered. Ittai commanded 600 men and families who followed King David nung po siya ay tumakas doon o patakas doon sa Jerusalem. However, kahit na wala pong gaanong information about Ittai the Gittite, marami po tayong matututunan, mga kapatid, sa kanya when it comes to loyalty. Friends, itong story po ni Ittai shows us the importance of having unwavering devotion and loyalty sa ating pong mga buhay. Ipinakita niya, mga kapatid, ang kanyang pagiging matapat bilang servant ni King David despite of the danger na maaari po niyang kaharapin. Friends, it is unfortunate na sa ating pong kapanahunan, loyalty is often neglected. Tama po ba? It is sad to know that maraming mga tao ngayon sa ating kapanahunan, mga kapatid, ang hindi po binibigyan ng value, hindi po nila binibigyan ng significance ang pagiging loyal o yung kanilang pagiging matapat sa kanilang buhay. It is sad to say na maraming mga tao ngayon ang madaling bitawan ang mga mahahalagang bagay sa kanilang buhay kapalit na mga bagay na ninanais lamang nila. Tama po ba? Look at this, my friends. Many relationships, like marriage, family, friendships, are breaking down dahil sa kawalan ng loyalty. Maraming nasisirang pamilya, mga kapatid, maraming nasisirang pagsasama ng mag-asawa dahil sa kawalan ng katapatan sa isa't isa. Friends, let us remember that when loyalty is under strain, we expect that the relationship will be negatively affected. Tandaan po natin yan. Kapag na-strain ang loyalty sa isang relationship, magkakaroon po ng problema. And that's why it's very important to value loyalty, my friends. Dapat alam natin kung paano natin alagaan ang ating loyalty, and especially, we must know kung saan natin ibinibigay ang ating katapatan. Hallelujah! Friends, let me ask everyone right now, gaano po ba kaya kahalaga? Let me say that again. Gaano po ba kaya kahalaga sa ating Amang Yahweh ang pagiging matapat? Gaano kahalaga sa ating Amang Yahweh ang pagiging loyal? Do you think, my friends, na loyalty is important sa ating Amang Yahweh? Ano po ang sabi sa Proverbs chapter 3, verse 3 to 4? Ganito po ang pagkakasabi, mga kapatid, mga kaibigan. Proverbs 3, verse 3 to 4. Ang sabi, don't ever let love and loyalty leave you. Tie them around your neck and write them on your heart. Then Yahweh will be pleased and think well of you. Ano sabi? And think well of you. And so will everyone else. Manatili tayong mapagmahal at ano daw, mga kapatid? Maging matapat. Friends, being loyal is one of the basic principles that we should build in our lives upon. Hindi lamang pagmamahal, kundi magkaroon po tayo ng katapatan sa ating pong buhay, most especially loyalty. Kanino? Sa ating pong Amang Yahweh. Dapat matapat tayo sa ating Ama. Loyalty helps us establish strong and trustworthy relationship with others, and most especially, kanino? Sa ating pong Amang Yahweh. Kaya ano po ang sabi?
don't ever, sabi ganyan, don't ever let love and loyalty leave you. Tie them around your neck and write them on your heart. Friends, we are being encouraged to hold on to love and what? Loyalty. Because it's very essential, very important na ito po ang ating maging guiding principles sa ating pong buhay. Love and loyalty must remain present in our lives all the time, my friends. Kailangan maging parte ito ng ating buhay, maging parte ito ng ating kaugalian, maging parte ito ng ating character bilang mga anak ng ating Amang Yahweh. Tayo mapagmahal at tayo ay matapat. And look at this, my friends. Kapag ang karakteristik na ito ay nakikita sa ating pong buhay, nalalaman po natin na nakapagbibigay ito ng ng karangalan at ng kasiyahan sa ating Amang Yahweh. Ano po ang sabi doon sa verse 4 ng Proverbs 3? Ang sabing ganyan, then Yahweh, look at this, then Yahweh will be pleased and think well of you, and so will everyone else. Our Almighty Father Yahweh, my friends, will be pleased kung tayo po ay may katapatan sa ating pong buhay. Especially, tayo ay matapat kanino? Sa Kanya. Hallelujah. Can everyone say hallelujah? Ganon din sa mga taong nakapaligid sa atin, mga kapatid. Masisihan yung mga tao na nakapaligid sa atin, malulugod sila dahil Dahil nalalaman nila na tayo po ay may katapatan sa ating pong buhay. Tama po ba? And that's why I encourage everyone to imitate the loyalty of Ittai. Kung gaano niya ipinakita, mga kapatid, yung kanyang katapatan kay Haring David, dapat ganun din ang ipinapakita nating katapatan. Despite of the potential risk, despite of the danger na maaaring makuha ni Ittai, dahil sa pagsama niya, kanino kay Haring David, Ittai stayed firm in the decision to be loyal. Kanino? Kay King David. Nagpapakita lamang ito kung gaano ka-devoted itong si Ittai sa kanyang hari. His loyalty was deeply rooted or firmly established sa kanyang character at sa kanyang values. Anong sabi natin kanina, mga kapatid? Dapat ang katapatan natin nakikita saan? Sa ating character, sa ating moral value. Ganito po si Ittai, mga kapatid. His loyalty was deeply embedded within his personality. That's why it's very important right now sa ating pong lahat. Let us examine ourselves. Itanong po natin sa ating mga sarili kung ang katapatan ba o ang pagiging loyal, nakikita ba ito sa ating buhay? Nakikita po ba ng mga tao? Sa ating mga kapaligiran o sa ating kapaligiran, sa ating tahanan, sa ating pamilya, sa mga nakakakilala sa atin na tayo po ay may katapatan? Nakikita po ba nila, mga kapatid, na tayo ay loyal sa ating Amang Yahweh? See, friends, being loyal is a choice. Being loyal is a choice. We decide sa ating pong buhay, mga kapatid, kung tayo po ay magiging matapat o hindi magiging matapat. Tandaan po natin yan, mga kapatid. And look at this, my friends. When King David saw Ittai, his family, his 600 men, ready to flee with him, anong sabi ni Haring David sa kanila o kay Ittai? Basahin po natin, mga kapatid, kung ano ang sinabi ni Haring David kay Ittai. 2 Samuel chapter 15, verse 19 to 20. Ganito ang sabi niya, nang makita ng hari si Ittai, tinawag ito at sinabi, kasama ka rin pala. Mabuti pa'y bumalik ka na sa Jerusalem at hintayin mo roon ang bagong hari. Ikaw ay dayuhan lamang na ipinatapon dito ng inyong bansa.
Hindi ka pa nagtatagal dito at hindi ka dapat sumama sa aming paglalagalag. Hindi ko alam kung saan ito hahantong. Isama mo ang iyong mga kababayan at bumalik na kayo. Naway si Yahweh ang maging matatag at tapat mong kaibigan. So King David, my friends, gave Ittai a choice. I encourage everyone to take note of this. King David gave Ittai the choice to come or not to come with him. Tama po ba? Hindi niya po pinilit si Ittai na sumama sa kanya. However, he gave him what? A choice. An option. Hinayaan niyang mamili po si Ittai. And it only demonstrated a sense of fairness and respect para kay Ittai, mga kapatid. Yung free will ni Ittai. It was his gesture of compassion and respect kay Ittai. He was allowing Ittai to determine his own path, considering the potential danger and challenges involved in joining him fleeing. Fleeing from kanino? Kay Absalom. Friends, by letting Ittai decide whether to stay or go, King David showed that he was a fair and caring leader who wanted to make sure everyone was safe and well. And this act demonstrated how much he cared about the people who followed him. Tama po ba? So looking at our spiritual life, mga kapatid, and our spiritual relationship with Almighty Father Yahweh, kahit din tayo, meron tayong choice. Almighty Father Yahweh gives us freedom to make choices sa ating pong buhay. At kung babasahin po natin, mga kapatid, ang Biblia, marami pong pagkakataon that He consistently presents mankind with freedom to choose. Yes, He gave us guidelines. He's showing us the right way to live according to His Word. However, mga kapatid, nasa atin pa rin kung ito pa ay ating susundin. Tama po ba? Our Almighty Father Yahweh is not forcing this sa ating pong buhay. He is not forcing this on us dahil He is giving us what? The opportunity to make our own choices, including the decision to follow the right direction na kanyang ibinibigay sa kanyang mga anak. Nakita po ba ninyo, mga kapatid? He is not forcing na tayo po ay sumunod sa Kanya. Ipinapakita niya kung paano tayo sumunod. It is up to us, my friends, kung tayo ba ay susunod sa Kanya. Let us remember, my friends, na binibigyan tayo ng ating Amang Yahweh ng pagkakataon na mamili between obedience to His commandments or dealing with the outcomes of not following His teachings. Tandaan po natin yan. Hindi niya kayang ibigay yung obedience. Tayo po ang magbibigay ng obedience para sa Kanya. Tandaan po natin yan. He is asking us to follow Him, to obey Him. Pero tayo po ang gagawa, mga kapatid, mga kaibigan. Tayo ang magbibigay ng obedience para sa ating Amang Yahweh. And He's giving us this free will to do that. Ano po ang sabi sa Deuteronomy chapter 30, verse 19? Ang sabi ganyan, today, I'm giving you a choice. Nakita niyo, mga kapatid? Today, I'm giving you a choice of two ways. Yan ang sabi po ng ating Amang Yahweh. And I ask heaven and earth to be witnesses of your choice. You can choose life or death. The first choice will bring a blessing. The other choice will bring a curse. Nakita niyo, mga kapatid? Sabi ganyan, you can choose life or you can choose death.
You can choose blessing or you can choose what? Curse. Tayo ang mamimili, mga kapatid, kung tayo po ba ay susunod sa Kanya o hindi. Yung obedience, kanino manggagaling? Sa atin. Pinapipili tayo ng ating Amang Yahweh kung tayo ay susunod. Lahat po tayo, mga kapatid, ay binigyan ng ating Amang Yahweh ng opportunity na mamili kung tayo po ba ay magiging tapat sa Kanya. O susundin natin ang ating pansariling mga kagustuhan lamang. Friends, it is up to us kung ano ating pipiliin. Diba? He already gave us, our Almighty Father Yahweh gave us the optimal choice na dapat nating piliin. Doon sa binasa natin, mga kapatid, mga kaibigan, ibinigay na ng ating Amang Yahweh kung ano ang dapat nating piliin. Ganyan tayo kamahal ng ating Amang Yahweh. Mamimili na lang tayo eh. Ibinibigay niya na yung answer. Tama po ba? Ibinibigay niya na sa atin, sa Kanyang mga anak, kung ano ang dapat nating piliin. And it's just up to us kung pipiliin ba natin yun. Kung ipagpapatuloy natin yung pagbasa, mga kapatid, dun sa Deuteronomy chapter 30, verse 19, He already said to us that we must choose what? Life. Ano sabi? You can choose life or death. The first choice will bring a blessing. Nakita niyo, mga kapatid? The first choice daw, yung life, will bring a blessing. The other choice will bring what? Curse. Kaya ano sabi niya? Choose life. Then you and your children will live. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Let me ask everyone right now. Let me ask everyone right now. Ano po ba ang pipiliin natin? Ang nais po ng ating Amang Yahweh, maging obedient tayo sa Kanya. Ang nais ng ating Amang Yahweh, mga kapatid, mga kaibigan, maging loyal tayo sa Kanya. Loyal tayo sa Kanyang mga salita. Maging loyal tayo sa ating mga tungkulin sa Kanya, sa ating mga gawain para sa Kanya. Yan ang gusto ng ating Amang Yahweh para sa Kanyang mga anak. And I hope and pray, mga kapatid, yun ang pipiliin natin. At hindi yung pansariling kagustuhan lamang natin. Let me say this again. Our Almighty Father Yahweh cannot force obedience. And He cannot force yung ating pagiging matapat sa Kanya dahil He wants us to truly love Him and follow Him from our own hearts. Tama po ba? Yun ang gusto niya makita sa atin, mga kapatid. Genuine yung ating pagmamahal. Genuine yung ating pong loyalty sa ating Amang Yahweh na hindi niya kailangang i-force ang obedience. Dahil mismo tayo, mga kapatid, mga kaibigan, tayo susunod sa Kanya. Ano po ang sabi sa Galatians chapter 5, verse 13? Ang sabi, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan nyo para pagbigyan ng mga pagnanasa ng laman. Sa halip, magmahalan kayo't magtulungan. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Our Almighty Father Yahweh gave us freedom to choose. Pero wag nating gamitin, mga kapatid, ang kalayaang ito para masunod lamang ang mga bagay na hindi po ayon sa ating Amang Yahweh. Tama po ba? Dapat ginagamit natin, mga kapatid, ang ating kalayaan na ito. Ginagamit natin ang freedom na ito, mga kapatid, na sundin ang ating Amang Yahweh.
na maging tapat sa ating Amang Yahweh. Our Almighty Father Yahweh values our sincerity and willingness to be faithful to Him because it comes from our true feelings and intentions. Hindi niya ipagpipilitan na tayo sumunod sa Kanya dahil tayo ay binigyan niya ng kalayaan para mamili. And I hope and pray, mga kapatid, mga kaibigan, ang pipiliin natin, mga kapatid, yung naaayon sa Kanya, yung blessing at hindi yung curse. Tama po ba? So when King David gave Ittai the choice, nung pinamili ni King David si Ittai, ano po ang pinili ni Ittai, mga kapatid? Let's read again. 2 Samuel chapter 15, verse 21. Ganito po pagkakasabi. Ngunit, sinabi ni Ittai, kamahalan, hanggat si Yahweh at ang hari ay nabubuhay, sasama kami sa inyo, saan man kayo pumaroon, kahit ito'y aming ikamatay. Friends, the answer of Ittai showed his true commitment. Yung sagot ni Ittai, mga kapatid, nagpakita ng tunay na katapatan. Kanino? Kay Haring David. Regardless of the situation, kahit nalalaman po ni Ittai na malalagay sa panganib ang kanyang buhay, malalagay sa panganib ang buhay ng kanyang mga kasamahan, pinili mas pinili po ni Ittai na maging tapat, maging loyal sa kanyang hari. Friends, Ittai's willingness to put himself at risk for the sake of his loyalty to King David shows us that true commitment and devotion na meron siya. Tama po ba? He was ready to take risks. He was ready to take sacrifices for the people or things he believed in. Yung action na ginawa ni Ittai, mga kapatid, ay nagpapakita na ang true commitment, ang true loyalty, mga kapatid, often demands sacrifices and a readiness to face adversity or difficulty dahil po sa ating beliefs. Kung tayo po, mga kapatid, ay may katapatan sa ating buhay, we will do everything para po sa ikabubuti ng mga tao sa buhay natin or yung ikabubuti ng ating pananampalataya sa ating Amang Yahweh despite of the circumstances na dumating sa ating buhay. Hallelujah! Maraming mga tao ngayon, mga kapatid, especially yung mga magulang. Nakikita natin yung mga magulang nagsasacrifice na kanilang buhay para mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Tama po ba? That's loyalty. That's devotion towards their family. Nakikita natin yan. Marami mga individuals ngayon, mga kapatid, ang nagsasacrifice every day na magtrabaho to provide for themselves and also for their family, for their loved ones. Loyalty and devotion din yan. Sacrifice nila. Yan ang nakikita natin. See, mga kapatid, kung kaya ng mga tao or kaya nating mag-sacrifice for our family, for ourselves, para magkaroon ng magandang buhay, then kaya din nating mag-strive to have an excellent spiritual lives. Tama po ba? Just as Ittai was willing to take risks and make sacrifices for his loyalty to King David, yung relasyon natin, mga kapatid, sa ating Amang Yahweh, ang ating hari, ay kinakailangan din na meron tayong ganitong klaseng loyalty at commitment sa Kanya, katulad ng ginawa po ni Ittai para kay Haring David.
Friends, let us remember that yung ating katapatan sa ating Amang Yahweh requires more than words. It demands a deep-seated willingness to put Yahweh above our own desire. Dapat mga kapatid, binibigyan natin ng ating loyalty, ng ating commitment, araw-araw ang ating Amang Yahweh. Dapat mga kapatid, we must stand firm in our faith, even amidst the storms of life. We must remain firm in our devotion to our Almighty Father Yahweh, regardless of the obstacles we may face. Can everyone say hallelujah? Friends, let me ask everyone right now, kahit na yung mga nanonood natin, na mga nanonood ngayon sa atin through our online platforms, ano-ano po ba ang mga sakripisyo na ginagawa mo o ginagawa natin to show our loyalty, to show our commitment sa ating pong Amang Yahweh? Let us ask ourselves today, mga kapatid, meron po ba tayong ginagawa araw-araw para maipakita ang ating katapatan sa ating Amang Yahweh? This is really an excellent question, mga kapatid, mga kaibigan. Dahil with this question, makikita natin, mai-assess natin ang ating mga sarili kung meron po ba tayong dapat baguhin sa ating buhay o meron po ba tayong dapat na idagdag sa ating buhay para maipakita natin ang ating loyalty, ang ating commitment, ang ating devotion sa ating Amang Yahweh. Napakagandang katanungan ito, mga kapatid. Let's ask ourselves right now kung ready ba tayong mag-step out from our comfort zone and confront any challenges para sa ating pananampalataya sa ating Amang Yahweh. O tayo lamang po ba ay puro lip service at hindi po genuine and sincere ang ating mga actions na ginagawa para sa ating Amang Yahweh? Friends, tandaan po natin na hindi po natin madadaya ang ating Amang Yahweh dahil nalalaman po ng ating Amang Yahweh kung ano talaga ang nasa ating mga puso't isipan. Alam po ng ating Amang Yahweh yan. Isaiah 29 verse 13, ang sabi po, Yahweh say, these people come to honor me with words. Yahweh say, these people come to honor me with words, but I am not really important to them. Ano sabi ng ating Amang Yahweh? I'm not really important to them. So, it is very important for us, mga kapatid, na tanungin natin ang ating mga sarili ngayon, are we only honoring our Almighty Father Yahweh with our words? Puro lip service lang po ba tayo? Dahil kung ganito ang nakikita sa ating buhay, then this is not the kind of loyalty na hinahanap po ng ating Amang Yahweh. Hindi lamang sa bibig, hindi lamang sa mga sinasabi natin na napapatunayan kung tayo'y may katapatan sa Kanya. Lahat tayo, mga kapatid, everyone can say they love Almighty Father Yahweh. Madaling sabihin na minamahal natin ang ating Amang Yahweh. But the real question, my friends, paano natin ipinapakita sa ating Amang Yahweh na talagang tunay natin siyang minamahal? Paano po ba natin maipapakita ang ating pagmamahal at katapatan sa ating Amang Yahweh at sa ating Messiah Yeshua? Ano po ang sabi sa John chapter 14, verse 15? Ang sabing ganyan, if you love me, obey my commandments. Ano sabi? If you love me, obey my commandments. Maraming mga tao, mga kapatid, sinasabi na mahal nila ang ating Amang Yahweh pero hindi naman nila sinusunod ang mga commandments ng ating Ama.
If you love me, sabi ng ating Messiah Yeshua, obey my commandments. And this Bible passage emphasizes that our true love, devotion, commitment, and loyalty sa ating Amang Yahweh at sa ating Messiah Yeshua must manifest in what? In our actions, in our behaviors, reflecting our obedience according to Yahweh's words. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. And I hope and pray mga kapatid na tayong lahat mga kapatid, na ipapakita natin yung ating pagmamahal, na ipapakita natin yung ating katapatan sa ating Amang Yahweh sa pamamagitan ng ating mga gawa araw-araw. Ito man ay sa ating trabaho, sa school, sa mga gawain natin pang araw-araw, dapat na ipapakita natin yung ating katapatan sa ating Amang Yahweh. Alam niyo mga kapatid, wag maging hadlang ang mga task natin, wag maging hadlang ang mga trabaho natin, wag maging hadlang ang ating school o pagpasok natin sa eskwela para magawa natin yung mga dapat nating gawin para sa ating Amang Yahweh. Tama po ba? Huwag maging hadlang, mga kapatid, ang mga challenges na dumadating sa ating buhay upang hindi tayo makasunod sa Kanya. Kailangan maging katulad tayo ni Itay, that despite the situation, regardless of the circumstances, nakakaharapin niya at ng kanyang mga kasamahan sa pagsama po nila kay Haring David. Ano nangibabaw sa kanya? Nangibabaw po, mga kapatid, ang kanyang katapatan, ang kanyang loyalty kay Haring David. Tama po ba? We are called to demonstrate a similar unwavering loyalty and devotion para sa ating Amang Yahweh. Our loyalty to Almighty Father Yahweh is a reflection of our faith. Our loyalty to Almighty Father Yahweh is a reflection of our trust and our unwavering belief in His divine plan for our lives. And that's why we must examine ourselves today, my friends, kung tunay ngang meron po tayong katapatan, meron tayong loyalty sa ating Ama. Let us remember, my friends, that our loyalty reflects the unyielding dedication of our faith sa ating pong Elohim. Kailangan makita yung signs na talaga tayong loyal sa ating Amang Yahweh. Kailangan makita yung markings na tayo'y tunay na nanampalataya sa ating Ama. At tayo tagasunod ng ating Messiah Yeshua. Dapat nakikita yan araw-araw. Because we cannot claim to be believers of Almighty Father Yahweh. We cannot claim to be followers of our Messiah Yeshua without any visible manifestation or indications that we are the children of the Most High. Hallelujah! Kailangan makita sa ating pong buhay. Dapat visible yan na masasabi ng tao, anak yan ng ating Amang Yahweh. Ay, followers yan ng ating Messiah Yeshua. Ano po ang sabi sa John chapter 15 verse 8? Ang sabing ganyan, show that you are my followers by producing much fruit. This will bring honor to my Father. Can everyone say hallelujah? Show that you are my followers by producing much fruit. Dapat nakikita, visible sa ating buhay, yung ating pagiging matapat. Dahil sa pamamagitan ng ating mga actions, dapat nakikita yung ating faith
Dahil po sa ating pong mga actions, dapat nakikita yung kindness, yung love, yung obedience natin sa ating Amang Yahweh at sa ating Messiah Yeshua. These are the indications na tunay nga tayo mga anak ng ating Amang Yahweh at followers ng ating Messiah Yeshua kapag nakikita ang mga ito sa ating buhay. Tama po ba? Just like Apostle Paul said in Galatians chapter 6, verse 17. Ganito po ang sabi ni Apostle Paul. To conclude, let no one give me any more trouble because the scars I have on my body show, look at this, show that I am the slave or servant of Yeshua. Ano sabi? Let no one give me any more trouble because the scars I have on my body show that I am the slave or servant of Yeshua. So let me ask everyone right now, my friends. What are the markings? What are the signs that people see? Ano ang nakikita ng mga tao sa inyo? Araw-araw. Yung visible na nakikita sa inyo araw-araw na talagang sinasabi nila na tunay at tapat kayong mananampalataya. Meron po ba? Can you give any example sa inyo pong buhay, mga kapatid, mga kaibigan, na nakikita ito ng ibang mga tao at sinasabi nila, talagang yung mga yan, yung taong yan ay anak ng ating Amang Yahweh. Followers yan ng ating Messiah Yeshua. Meron po ba silang nakikita sa buhay ninyo araw-araw? How about yung pagbabasa ninyo ng Bible? Consistently. Alam niyo mga kapatid, indication yan ng ating loyalty. Pagiging tunay na anak ng ating Amang Yahweh, yung pananalangin sa Kanya. Every day, mga kapatid, yung pakikipag-usap natin sa Kanya, mga kapatid, nakikita yan ng ating pamilya. Nakikita yan, mga kapatid, ng ating mga anak. Indication yan. Isa sa mga markings yan, isa sa mga signs yan, na tayo'y tunay na anak. Hindi lang tunay, kundi tapat na mga anak ng ating Amang Yahweh. How about yung ating pag-attend ng Sabat? Every Saturday, consistently. Indication yan, mga kapatid, ng ating loyalty at pagiging tunay na anak ng ating Amang Yahweh. Yung pag-attend natin, mga kapatid, sa mga mahalagang araw, pag-attend natin sa mga kapistahan ng ating Amang Yahweh, despite na may mga balakid sa work at sa school, pinipilit nating maka-attend sa mga mahalagang araw na yan, definitely. Palatandaan yan na tayo'y mga believers ng ating Amang Yahweh at followers ng ating Messiah Yeshua. Tama po ba? Yung pagsunod natin sa dietary law, yung pagsunod natin sa mga kautusan ng ating Amang Yahweh, nakikita ng mga tao yan. Absolutely, mga kapatid. Mga signs yan. Mga markings yan ng pagiging loyal natin sa ating Amang Yahweh at sa ating Messiah Yeshua. Tama po ba? See, all these signs indicate our loyalty. All these signs indicate our commitment and our devoted service to our Elohim and to our Messiah Yeshua. Alam niyo mga kapatid, hindi lamang dapat sa ating buhay spiritual, dapat most especially sa buhay spiritual nakikita ito. Pero dapat makita ang loyalty at ang ating commitment ng ating sa ating mga pamilya, sa ating pamilya, mga kapatid. Dapat nakikita ng ating pamilya, nakikita sa ating tahanan, nakikita sa ating assembly, mga kapatid, yung ating pagiging loyal. Tama po ba? Alam niyo mga kapatid, maraming mga tao ngayon ang kanilang loyalty wala sa kanilang asawa. Maraming mga tao ngayon ang kanilang loyalty wala sa kanilang pamilya, wala sa kanilang tahanan, wala sa assembly. And unfortunately, makikita natin maraming mga tao walang loyalty sa ating Amang Yahweh. Nasaan ang kanilang loyalty, mga kapatid? Yung mga bagay
dito sa mundo. Nandun yung kanilang loyalty. Yung mga material things, nandoon yung kanilang loyalty. See, loyalty is a way of life, my friends. It must be rooted deeply in our values and characters. We can only enhance and improve our loyalty kapag pinapractice natin ito. Tama po ba? Ano po ang sabi sa Luke chapter 16 verse 10? Luke chapter 16 verse 10 sabi, whoever can be trusted with small things can also be trusted with big things. Whoever is dishonest in little things will be dishonest in big things too. Let us remember, my friends, na kapag tayo po ay loyal, matapat tayo, we can be trusted with the little things that Yahweh asks us to do. It's a sign na kaya nating i-handle yung mga bigger things that He may have planned for us. Tandaan po natin yan. Kung sa mga malilit na mga bagay, mga kapatid, na sinasabi ng ating Amang Yahweh na dapat nating gawin, nagagawa natin, bibigyan niya pa tayo ng mga bigger things na nakalaan para sa atin. Hallelujah! And that's why we must stay committed and dedicated tayo doon sa mga small acts of faith na ating ginagawa. Ang tandaan po natin, mga kapatid, that these small acts of faith will pave the way for bigger and amazing blessings sa ating pong buhay. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Let us remember that we must always continue to guard. Ulitin ko, mga kapatid, we must continue to guard our loyalty. We must continue to do the good works. Para po kanino? Para po sa ating Amang Yahweh. Hallelujah. As a closing passage, mga kapatid, let's turn our Bible to Psalm 31, verse 23. Ganito po ang pagkakasabi. Love Yahweh, all of you who are His loyal followers. Yahweh protects those who are loyal to Him. Ulitin ko, mga kapatid. Love Yahweh, all of you who are His loyal followers. Yahweh protects those who are loyal to Him, but punishes those who brag about their own power. He gives them all the punishment they deserve. Friends, tandaan po natin na loyalty to Almighty Father Yahweh will be rewarded. And the more we are loyal to Him, the more He will reveal Himself to us. Tama po ba? So as we conclude our message today, let us share with us the amazing example of Ittai's unwavering loyalty na ating pong nakita sa araw na ito. Let us take a moment, mga kapatid, to examine the state of our own loyalty, yung ating commitment sa ating Amang Yahweh. Examine natin, tanungin natin ang ating mga sarili, are we truly standing firm in our faith during challenging times? Or are we allowing doubt and fear to weaken our faith? Let us ask ourselves today, mga kapatid, if we are willing to make sacrifices for the sake of our beliefs and for our faith. Friends, I hope and pray na ito pong example ni Ittai, the Gittite, will inspire us to cultivate our dedication, to cultivate our commitment and loyalty and unshakable faith in our Almighty Father Yahweh. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, sumayin nyo nawa ang kapayapaan, ang pag-ibig at pananampalataya na nagmumula po sa ating Amang Yahweh at sa ating Messiah Yeshua. Pagpalain nawa ng ating Messiah Yeshua ang lahat na nagmamahal sa Kanya
ng tapat. Tumayo po tayo mga kapatid at manalangin. Heavenly Father Yahweh, we come before your presence in humility and gratitude. We thank you, Father, for the opportunity to hear your words. May these words be planted in our hearts and in our minds. Father Yahweh, we thank you for your unwavering love and faithfulness toward us. As we navigate the difficulties of this life, instill in us a deep sense of loyalty and commitment to your teachings and guidance. Father Yahweh, help us to remain firm in our devotion and commitment to you, even in the face of challenges and temptations. May our actions reflect our loyalty to you, and may we be rewarded with your abundant blessings and your amazing grace. Once again, we thank you, Father Yahweh. We bring back all the glory and praise to your wonderful and powerful name, and we ask all of these things through your Son's name, our Savior, Yahshua Messiah. Everyone say, Hallelujah, Hallelujah. Tumayo po tayo mga kapatid, mga kaibigan, and let us receive Yahweh's blessings today. Taas natin po ang ating mga kamay. Yevareka ka Yahweh v'yishmereka, Yair Yahweh panavileka v'kunika, Yesa Yahweh panavileka v'yesem leka shalom. May Yahweh bless you and keep you. May Yahweh make shine His face on you and be gracious to you. May Yahweh lift up His face unto you and give you peace. May Almighty Father Yahweh bless us all. Hallelujah.